Magandang hapon po sa inyo pong lahat at mga ilang minuto na lang magsa-sunset na. 6:30 ang sunset. Medyo madilim lang. Happy Sabbath pa rin po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay tatalakayin pa rin natin po ang Messages to Young People na libro. Ang napakagandang libro na ginawa po ng ating propeta na si Ellen White. At nasa section 1 pa rin po tayo. Pero ang chapter ay chapter 8. At ang title po nito ay Climbing the Heights. Yan. So, kung mapapansin niyo po sa picture, pag ang topic ay regarding sa heights, ang pinapartner po lagi ay ang mga kabundukan, matataas na mga kabundukan sa paligid. Dahil dito po, kung naranasan niyo po, makasama ang mga nag-hiking, o kaya nakapag-hiking na kayo, alam ko marami sa atin dito nakapag-hiking na, lalo na yung mga pathfinders at yung mga ilang kabataan sa atin. Dito, habang tayo ay nag-hiking, merong mga iba't ibang klase ng daanan na madadaanan natin. Okay, meron halimbawa ay madali lang, patag, meron namang mahirap-hirap, meron sobrang hirap, merong rocky road, merong very rocky road, meron namang crooked path o tabi-tabi yung mga daan, tapos meron ring muddy o maputik na mga daanan. So iyan ang mga ilan sa mga madadaanan natin. Kung hindi nyo pa po na-experience mag-hiking, habang nahinga pa po tayo, try nyo po yung adventure ng pag-hiking sa kabundukan. So bakit po sinabi ito? Ihalintulad ko po kasi ang pag-hiking sa kabundukan sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Okay, mahalaga po na malaman natin kung ano yung mga kaparehas ng ating pong tatahaking bilang isang Kristiyano. Kagaya lamang po ng sa ating buhay bilang isang Kristiyano, meron tayong minsan nadudulas tayo sa mga iba't ibang mga temptations. Minsan, talagang sobrang dami ng problema, very rocky ang ating nadadaanan sa ating pagiging Kristiyano. Minsan naman nalulubog tayo sa putikan at hirap tayo makaahon. So, yun ang mga ilan sa maihintulad sa paglalakbay o pag-hiking sa isang buhay Kristiyano. So, mahalaga po habang tayo po ay naglalakbay bilang isang Kristiyano dito sa mundong ibabaw, nagkaroon po tayo dapat na isang Christian character. Mahalaga po na magkaroon ng isang Christian character. Ano nga bang ibig sabihin ng Christian character na ito? Ibig sabihin, tayong lahat ay nagtsatsaga para makagawa ng mga mabubuting bagay, mga mabubuting desisyon. Lalo-lalo na sa mga youth na wala pang masyadong mga karanasan at sa mga henerasyon pang darating na hindi talaga gaano-ganon kaano sa mga experiences, hindi kagaya ng mga medyo may katandaan na ngayon na masasabi nila na marami na silang mga experiences. So mahalagang makinig ang mga youth at mga future youth ng iglesia nito. At gayon rin naman sa mga matatanda para ma-reminisce nila kung ano yung mga napagdaanan nila at nang sa gayon ay patuloy pa rin silang tumahak sa kanilang mga buhay Kristiyano o journey, life's journey, spiritual journey. Yan, mahalaga po yan. Right decision, wrong decision. So, bawat araw, bawat minuto, iniisip po natin yan. Tama ba desisyon ko? Mali ba desisyon ko? So, dapat po, bago tayo gumawa ng isang hakbang, ay kailangan nasa atin po yun, kumbaga pinagplanuhan natin, pinag-isipan natin mabuti ng ilang beses bago natin gawin ang desisyon na iyon. Okay, so kailangan i-build rin natin itong Christian character. Hindi porket kailangan mahalaga ang Christian character, ikaw ay isang Kristiyano, meron ka ng Christian character. Siyempre kailangan habiin pa ito bilang isang Kristiyano. So, building character. So, kailangan po ma-build ang ating Christian character. Siyempre, lalo-lalo na sa mga bagong binyagan, kung hindi sila
sila sanay, kung medyo nasanay sila sa mga nangyayari sa labas, syempre medyo mahihirapan sila kung ano yung biglang magbabago. So ito yung mga ilan sa mga katulong sa inyo sa mga bagong binyagan. How to build a character. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay weaving principles of stern integrity. Kailangan po natin yan. Integridad sa ating mga buhay. Matibay na integridad sa ating buhay Kristiyano. So, syempre, everyday, ano yan inaalam mo kung paano mahahabi yan. Paano mahahabi sa iyong sarili mismo. Yung integridad na yan. So, syempre, sa mga bagong binyagan, nandyan po ang ating nurturing class, ang ating mga elders. Sa inyo po, sa kanila po kayo makipag-ugnayan kung paano mas mapapaganda ang paghabi ng mga integridad at prinsipyo sa inyo pong buhay as a Christian. At syempre, ang pangalawa ay to attain the highest standard of being a person. So, kumbaga may aim kayo na pinaka-rurok ng standard ng pagiging isang tao ay kailangan ma-achieve. So, yan po ang building character. Ngayon, may karagdagan si Peter sa kanyang mga sulat sa araw-araw nating progress or daily advancement. Ang sabi nga po ni Peter, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So anong ibig sabihin na ito? Siyempre habang binibuild mo ang Christian character sa iyong sarili, siyempre hindi lamang sa sarili mong kakayanan, kundi rin po sa ating Panginoong Diyos at yung mga taong nakapaligid rin sa inyo. Ito ang dapat na maging isang advice para sa atin bilang isang Kristiyano. So kailangan pag nananampalataya tayo, pahalagahan natin ang ating pananampalataya, patatagin natin ang ating pananampalataya, kailangan lumawak rin ang ating kaalaman. Yun nga ang sabi. At kailangan, syempre, habang lumalawak ang ating kaalaman, kailangan magkaroon rin tayo ng pagtitimpi. Kumbaga, pag may naka-encounter kayo ng mga ibang tao na onti lang ang kaalaman, tapos gusto mong ibahagi, syempre kailangan magkaroon ka ng pagtitimpi at iyong pag-isipan kung paano mo ma-share ito na hindi nasasagasaan masyado yung kanyang paniniwala. Dahil tayo ay may kanya-kanyang mga beliefs na pinaniniwalaan. At syempre kailangan magkaroon tayo ng kabutihan, pakikitungo sa ating mga kapwa, at ganun rin po ang kawang gawa o karidad, charity. Yan. So, pag nasa sa atin itong lahat ng mga Christian characters na ito, na-build natin sa ating mga sarili, malamang hindi po tayo magiging isang tigang na kaluluwa, kundi tayo ay magiging fruitful. Marami tayong magagawa para sa ating iglesia at gawin po para maluwalhati ang ating Panginoong Jesus. So yan po ang nasasabi ni Peter para sa araw-araw na pag-progress ng ating Christian character. And then, syempre habang nasa journey tayo, nagkakaroon tayo ng success, nagkakamit rin tayo ng iba't ibang obstacles. Ngayon, in success, if we attain success in each step, all eyes must be on Jesus and not in us. So, syempre, pag tayo ay, wow, ano na ako, nakagawa na ako ng isang ganito, na-accomplish ko na. Wow! Syempre, kailangan panatilihin natin yung ating mga mata kay Jesucristo. Hindi sa ating mga sarili, hindi sa mga nagawa natin, kung saan man, sa bahay, sa eskwelahan, maging sa simbahan, at sa ating syudad. So, dapat panatilihin natin na si Jesus lagi ang dapat na mabigyan papuri at hindi yung ating sariling kalakasan. Siyempre, kailangan pag
pag nagkakaroon tayo ng success, achievements, great achievements sa ating buhay, step by step, kailangan mag-give glory to God. So ang give glory to God po ay equal sa advancement o yung progress sa full measure of the stature of Christ in a day. So alalahanin niyo po nung buhay pa nung nandito pa si Jesucristo, wala pong patid siya na inaangat niya po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, at gayon din po ay binabalik niya po ang lahat ng papuri sa Kanya. So dapat maging ganyan po tayo araw-araw. Meron po tayong ginagawang ganyan. Pinapapurihan po natin ang ating Panginoong Jesus. Dahil equivalent po yan sa progress ng ating pong success na na-achieve o na-attain day by day. Paano naman kung meron kang difficulty? Kung meron kang medyo, wow, mahirap yata to sa journey mo as a Christian. So, ang gagawin po ay do not sink in despair and continue giving glory to God. This equals advancement. So, kung nahihirapan naman, huwag kang maging desperate sa iyong buhay. Hayaan mo lang yan, hingi ka ng tulong sa ating Panginoong Jesus. At patuloy mong papurihan ang ating Diyos kahit na anong hirap pa ang dinaranas mo. Kung hindi ka man makaalis sa isang kasalanan na gusto mo talagang kumbaga matanggal na yung pagkakasala mong yun, darating ang araw na makakaalis ka rin doon. Huwag kang ma-despair sa iyong sarili. Magtiwala ka lang sa Panginoon at patuloy mo siya bigyan ng papuri dahil yun ay magiging isang progress. Magiging success mo rin yun someday. So yan po. So meeting obstacles. Kumbaga, alalahanin po natin na syempre sa ating daanan, parang mas marami rin po ang mga obstacles kasi nandiyan po ang ating kaaway. Diba? Kung napapansin nyo na parang araw-araw may mga talagang obstacles na ating kinakaharap sa ating buhay. So, ang gagawin po natin, if we overcome one obstacle, we should be stronger in facing the next. Yun naman pala. So, araw-araw talaga, nagkakaroon tayo ng mga obstacles sa ating buhay. Pero, alalahanin niyo rin po na pag na-solve niyo na po yung pag nalagpasan niyo na yung isang obstacle na iyon, kailangan mas maging matapang tayo sa pagharap. Hindi po pala tayo talaga nauubusan bilang isang Kristiyano. Hindi tayo nauubusan ng mga obstacles. Hanggat buhay pa si Satanas, hanggat marami pang temptation, hanggat nandito pa tayo sa makasalanang mundo. Hindi pala. Pero dapat maging mas matapang tayo sa pagharap sa panibagong kinabukasan na punong-puno ng mga trials and temptation. Ang next, by looking to Jesus, we may be overcomers. So, hindi mo ma-achieve dito pag tinitignan mo yung kapwa mo. Dahil ang kapwa mo ay hindi rin perfecto kagaya mo. So, dapat tayo ay hindi magtingin sa isa't isa, kundi magtingin tayo sa ating Panginoong Jesus dahil siya lamang ang perfecto na tamang-tamang ehemplo para sa ating buhay Kristiyano. So, yun. Doon tayo magiging mas matagumpay pag tayo ay laging nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Kung ano man ang dumating sa ating buhay, tayo ay magiging overcomers. So, ang karugtong, but if we set our eyes on the difficulties we meet, we become weak and faithless. So, ito naman ang kabaligtaran pag hindi natin itinuon ang ating mga mata kay Jesucristo. Ang mangyayari niyan, mas mahirapan tayo kung tinitignan natin ang mga bawat problema na ating kinakaharap. Naku, napakahirap naman, ang daming gastos sa omo nito. Naku, napakahirap dahil wala pang trabaho. Ano bang gagawin ko para dito? Yan. So, kung mas tinitignan mo yung mga problema, naku, walang pagkain. Mamaya ng gabi, paano yan? Magsasabat na. Wala pa rin kita. Doon. So kung doon mo titignan yan, ang nangyayari, nag-worry ka sa iyong sarili, and at the same time, mas lalo ka lang manghihina dahil sa mga iniisip mo itong mga bagay na ito. At dahil doon, papasok ngayon yung tukso ni Satanas. Mawawalan ka ng tiwala sa ating Panginoong Jesus. So dapat, keep looking to Jesus. Yun lamang po. And then, step by step, each step I take, diba? The Savior goes before me. Yun, yung kantang yun.
Tapos, so kailangan, step by step, everyday with Jesus, kailangan na doon tayo sa Kanya. Tapos, hanggang sa mapuntahan natin ang pinaka-highest summit na ating tinataharap. Ano ba ang goal ng isang Kristiyano? Siyempre, isang goal ay makapunta sa langit na bayan. So, kailangan everyday kasama natin si Jesus Christ. So, yan. Remember, do not become overwhelmed with the great amount of work you must do in your lifetime because you're not required to do it all at once. So yan po ay isang advice para sa inyo kasi iisipin nyo na kung baga ang daming mga panahon na kakaharapin natin na punong-puno ng mga problema. Pero yan ay dumarating na isa-isa lang. So wag po kayong mga overwhelmed. Kumbaga, isipin nyo, kumbaga masyadong futuristic. Kumbaga, dapat kung ano lang yung dumating sa mismong araw na iyon, yun lang yung dapat mong panagumpayan. So, everyday yan. Kumbaga, one day at a time. Kumbaga, ano yun, may oras sa bawat bagay na dapat gagawin. So, yun. So, wag po tayo mga overwhelmed. Kasi baka isipin nyo, naku, ang dami kong problema sa mga susunod na araw. Eh di mas lalo ka, ano yan, napuno ka na ng problema, hindi mo na naisip yung solusyon na dapat mong gawin sa mismong araw na iyon, sa mismong problema na kinakaharap mo sa araw na iyon. Yan. Ang next ay step by step on how to attain progress or advancement. Ang number 1 po ay let every power of your being go to each day's work. So sabi ko nga po kanina na kung ano lang po yung sa mismong araw na iyon, ibigay mo ang lahat para doon. Huwag kang magtira para kinabukasan. Dahil bibigyan ka rin naman ng kalakasan sa next day. Dahil matutulog ka rin sa gabing iyon. Kumbaga gigising ka rin sa kinabukasan. So dapat yung lahat ng kakayahan mo, lahat ng magagawa mo, kung kaya mo naman masolve sa araw na iyon, yung problema iyon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas ka. Yun. Second, improve each precious opportunity. So, may mga dumarating talaga dyan na oportunidad. Kung hindi man yun talaga ang pinaka-target mo sa iyong goal o sa iyong gustong makamit sa buhay, at least may dumaraan na little by little. Kung halimbawa gusto mong magkaroon ng magandang trabaho abroad, why not may biglang dumating na opportunity sa'yo na dito ka muna sa ganito, kahit maliit lang, at least patungo ka rin doon sa pinaka gusto mong makamit. Kumbaga, huwag natin madadaliin dahil nga may kanya-kanyang oras yan. Number 3, appreciate the helps that God gives you. Yan, syempre, napakahalaga na talagang ma-appreciate natin ang mga tulong na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Dahil unang-una nga, dahil tayo mga tao lamang, hindi natin kaya talagang mag-isa na gawin yan. Kailangan nandyan lagi ang ating Panginoong Jesus, sinisik natin, we are asking for His help para mapanagumpayan natin kung ano man yung dapat nating takin. Then lastly, we live one day at a time. God has given you one day. So, isipin mo na lang, halimbawa, ito yung one day na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. So, kailangan gawin mo ang lahat-lahat na pwede mong gawin. Huwag kang, tatamad-tamad kung magagawa mo man ngayon. So, one day at a time. Pero hindi naman, wow, pwede ko naman gawin lahat, yung pwede kong gawin next week. Huwag rin naman ganun. Kumbaga, huwag dapat labis, huwag din kulang. Yan. So, yan po ang step by step on how to attain advancement. At para po sa ating conclusion, heavenly records will show how you have valued its privileges and opportunities. May you so improve every day given of God that at last you may hear the Master say, "Well done, thou good and faithful servant." So, kailangan po lahat ng mga dumarating sa ating buhay, naka-record po iyan sa taas. Tinitignan kung pinapahalagaan mo ba yung maliit na tulong na dumadaan sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid mo, sa pamamagitan ng mga kaibigan mo, at lalo na sa pamamagitan ng mga kapamilya mo o mahal mo sa buhay.
So dapat mapanagumpayan natin yan, Christian character sa ating journey, at nang makarating tayo sa langit, makakamit natin ang walang hanggang buhay, and at the same time, masasabihan tayo ng job well done. Yun lamang po.